binabati ko po lahat tayo ngayong araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga kapatid natin na mga PDLs. Good morning po sa ating lahat. At sa mga kapatid natin na sa iba't ibang dako ng mundo. What a wonderful day with the Lord. Again, nandito po tayo ngayong umaga para makinig sa salita ng Panginoon, na talagang ang salita ng Panginoon, siya po ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Na lahat po tayo ay we need the Word of God, at itong salita ng Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para makapamuhay, and we'll be able to overcome lahat ng ating mga circumstance sa araw-araw na experience natin sa ating buhay. So let's open our Bible in the book of Psalm 27 verse 1. Ito po ang pag-aaralan natin. Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Let's pray for a minute. Yes, Lord, thank you again for this wonderful day. Thank you for this privilege to speak your word. And we continue, Lord, to invite your Holy Spirit to be with us, our great teacher, to empower us in order for us to understand and to grasp your word, Lord God, that we may have, Lord God, the inspiration in our daily life. Lord, continue to speak to each one of us as we listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang sabi ni David dito na, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Katulad po natin si Haring David, na kahit na siya ang malapit sa puso ng Panginoon, but in his life, sa kanyang buhay at pagsisilbi sa Panginoon, may mga circumstance din siya na i-experience habang siya ay isang hari at saka isang warrior ng Panginoon. Hindi po naiwasan din sa buhay ni David na nagkaroon siya ng mga problema, mga takot sa buhay. Kaya siya, sinulat niya itong Psalm 27 verse 1 na ating pag-aaralan na magbibigay sa atin ng encouragement. So, may tatlo tayong pag-usapan dito. Yung isa is the Lord is my light. Sabi ni David is, the Lord is my light. Ano bang ibig sabihin? Ano ang magagawa ng ilaw o kaya liwanag sa ating buhay? Ibig sabihin is darkness is light is to illuminate darkness. Itong ilaw na ito na sinasabi ni King David is yung liwanag na binigay ng Diyos sa kanya, na nagbibigay liwanag sa darkness na that is being surrounded sa kanyang pagsisilbi sa Panginoong Jesus, sa Panginoong Diyos. Kasi sa experience ni David, marami pong mga gustong pumatay, kaya maraming gustong gawin ang masama sa kanya. Kaya ito ang sinabi niya na, the Lord is my light, whom shall I fear? Kagaya din tayo na sa ating pamumuo, sa ating pang-araw-araw na buhay, marami tayong mga takot, di ba? Marami tayong kinakatakutan. Hindi lang yung natatakot tayo na mamatay, kundi sa pang-araw-araw nating mga experience. Kung minsan, we fear our future. We fear our poor health. Ano pa ang kinakatakutan natin kung minsan iniisip natin, ano na kaya ang nangyayari sa ating pamilya? Okay, we fear of getting old. Ano yung mga, kung minsan kinakatakutan natin kung ano yung mga sinasabi ng mga tao sa atin. Marami tayong tinatakot, ano kaya ang mangyayari sa aking kinabukasan? Mas lalo na ngayon na we are not ignorant of what is happening in our world now. Yung gera dyan sa Middle East between Israel and Hamas, and we are not exempted. Tayo rin mga, tayo nasa Pilipinas, hindi tayo exempted sa gerang mga yan. So maraming bagay na tayong kinakatakutan, pero ito ang encouragement ni David sa atin na the Lord is my light.
Siya ang nagbibigay ng liwanag sa ating buhay para yung mga takot natin is mawawala yan. Let's open our Bible in John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. Anong sinabi dyan? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Ako ang ilaw. Ako ang nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So if we follow the Lord Jesus Christ, kung tayo ay sumusunod, kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Hesus, kung tayo ay sumusunod sa Kanyang mga salita, at sa Kanyang bilin, sabi niya dito, will never walk in darkness. Ang sinasabing darkness dito is of course yung heaviness, di ba? Sa ating buhay, kung minsan mabigat ang ating nararamdaman, kung minsan itong darkness is, ang isa pang sinasabi dito is yung kasalanan. Yan. Kasi pag nasa Panginoong Hesus tayo, we will never walk in darkness because yung salita niya, yun ang nagbibigay sa atin ng liwanag para magkaroon tayo ng we will have understanding in His Word at yun ang magbibigay sa atin ng understanding na hindi tayo gumagawa ng kasalanan. We will never walk in darkness, but will have the light of life. Na itong liwanag na binigay ng Panginoon sa atin is magkaroon tayo ng full understanding sa Kanyang salita at yung salita niya, siya ang gagabay sa atin para hindi tayo gagawa ng kung ano mang mga hindi kalugod-lugod sa Panginoon. No, may dalawang ibig sabihin ng darkness, ng light is it takes away the darkness of death. Alam natin na yung death, lahat tayo mga kapatid is we will die soon. Or pwedeng marapture tayo pataas o kaya marapture pababa. Pero itong sinasabing death is yung death na eternal death na sinasabi dyan. Pero sabi dito is Jesus came that we might have life. Light, na itong liwanag na ito, siya ang maggabay sa atin ng pang-araw-araw na gawain para hindi tayo magkasala sa Panginoon. Kasi pag nagkakasala tayo sa Panginoon, we are living in darkness. And number 2 is the light of life. Does it take away the darkness of ignorance? Kasi kung minsan, marami tayong para tayong ignorante. Ang alam natin, parang hindi natin alam ang nangyayari. Kung minsan nagkakaroon tayo ng mga ginagawa na hindi natin naiintindihan because of ignorance. Kasi sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya tayo nagkakaroon ng ganitong Bible study, na napapakinggan natin ang salita ng Panginoon para tayo ay magkakaroon ng pangunawa o kaya maliliwanagan ang ating kaisipan para yung mga ignorance natin o kaya mga hindi natin alam at hindi natin naintindihan sa ating buhay is magkakaroon tayo ng liwanag. Sa Psalm 105 verse 100, Psalm 5 ba yun? Verse 9, sabi doon is, Thy word is a lamp unto my path and a light. Thy word is a lamp unto my path. Yung salita ng Panginoon, siya po ang gabay natin para magkaroon tayo ng liwanag sa ating pamumuhay, sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Kaya sabi ni David na the Lord is my light, the Lord is my strength, the Lord is my light, whom shall I fear? Na yung salita ng Panginoon na nagbibigay ng liwanag sa atin para maintindihan natin ang nangyayari sa ating surroundings at magkakaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon para yung ating mga kinakatakutan ay mawawala yun. Amen.
So yan ang number 1 na sinasabi natin na the Lord is my life. Next is the Lord is my strength. Siya ang ating kalakasan in order to, the Lord is my salvation. The Lord is my salvation. Siya ang ating kaligtasan. Ang ibig sabihin ng salvation is deliverance from fear. Yan, deliverance from fear. Na kailangan natin ang protection ng Panginoon para magkaroon tayo ng in order to overcome yung mga fear natin na na-experience natin sa ating buhay. Okay, so Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Yung salvation, dalawa ang ibig sabihin niyan. Of course, yung isa is deliverance sa ating mga magkaroon tayo ng freedom from our fear, and number 2 is salvation, is deliverance from our sin. Okay, kaya magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon kasi nagkaroon tayo ng kasalanan. Lahat po tayo nahulog sa presensya ng Panginoon. So, kailangan po tayong manampalataya sa Kanya. At saka sa Isaiah chapter 64 verse 6, lahat tayo ay naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming, basahan ang katulad. Okay, so all of us has become like one who is unclean. So, lahat tayo ay naging isang marumi at ang our righteous acts are like filthy rags. Parang basahan na kagaya tayo lahat ng ating righteousness is parang yung basahan, alam natin yung mga basahan na ginagamit natin na nasa pintuan, lahat ng klaseng dumi nandoon sa basahan. Ganyan po ang itsura natin sa Panginoon. We all shrivel up like a leaf, na para din tayong isang dahon na lumilipad, and like the wind, our sins sweep us away. Yung kasalanan natin, yun po ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kaya, andyan dumating ang Panginoon sa atin, doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. The wages of sin is death. Ano ba ang consequence ng kasalanan natin is patay, yung eternal death, yung habang buhay na punishment or habang buhay na judgment ni Lord sa atin. But we thank the Lord at sa mamamagitan ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay binigay niya ang kaisa-isa niyang anak na regalo niya sa atin is no other than the Lord Jesus Christ para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya itong salvation na sinasabi ni David dito is yung salvation na magkaroon tayo ng relationship para sa Panginoong Jesus, para magkaroon tayo ng lakas sa ating buhay in order not to fear, para yung takot nating mamamatay or takot natin na kung anong mangyayari, na kung ano-ano mang kinakatakutan natin sa pang-araw-araw na pamumuhay natin, sa mga yung mga circumstance na na-experience natin sa buhay is mawawala yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya at relationship sa Panginoong Yesus. Kaya dumating ang Panginoong Yesus para magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay at mawawala yung mga kinakatakutan natin sapagkat ang Panginoong Yesus, siya ang magliligtas sa atin. So, doon sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life.
Kasi lahat po ng tumatalikod at lahat ng nagkakasala sa Panginoong Hesus ay magkaroon ng buhay na eternal damnation, kaya punishment. So, kaya itong salita ng Panginoon, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan para magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Kaya ipagpatuloy po natin halos araw-araw na papakinggan natin itong salvation, yung kaligtasan na binibigay ng Panginoong Hesus. Pero kung minsan na over yung sinasabi nating kaligtasan. So itong sinasabing salvation is we give ourselves to the Lord. Ibigay natin let us accept that we are a sinner at accept Jesus Christ in our life and confess our sins and accept na hindi natin maililigtas ang ating mga sarili kundi ang Panginoong Hesus lamang. Yung relationship natin ang importante sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng bagong master sa ating buhay. Noon, iba ang master natin, nasa yung master natin na nagtuturo sa atin ng kasalanan. Ngayon, iba na ang master natin kundi ang Panginoong Hesus. Kaya itong regalo na sinasabi, ibinibigay ng Diyos sa atin is walang iba kundi ang kaisa-isa niyang anak na tanggapin natin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at magkaroon tayo ng pag-asa at mawawala yung takot natin na kahit na mamamatay tayo anytime, at least may pag-asa tayong pupunta tayo sa langit. Okay, so wag po tayong ipakumbaba po natin ang ating mga sarili at let us accept this gift na binibigay ng Diyos sa Panginoon. Sa atin po, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Yung tatlo na sinabi dito is, the Lord is my strength. Ang Diyos po ang ating kalakasan. He is our stronghold. Kung minsan, nawawala nanghihina tayo pag iniisip natin ang mga problema natin, pero sabi dito is, the Lord is my strength of my life. Whom shall I fear? Siya po nagbibigay ng lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ways to find strength in the Lord. Paano natin magkaroon ng kalakasan sa Panginoon? Isa is by trusting in the Lord. Ipagpatuloy po tayong magtiwala sa Panginoon in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him. Kung minsan mahirap po magtiwala, pero mapagpakakatiwalaan po ang Panginoong Hesus. Pag yung relationship natin is talagang nag-grow. Kaya lagi tayong makinig sa Kanyang salita para itong tiwala natin ay sa Panginoong Hesus ay lalo pang lumalago. So we trust in Jesus. Sabi, with all your heart and lean not on your own understanding. Ang pagtitiwala po sa Panginoong Hesus is sa buong puso natin. Huwag po tayong magdepende sa ating kaalaman o sa ating kagalingan, kundi we depend on what the Lord is telling from His Word. Let us magtiwala po tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng talagang kalakasan in order to have strength para yung takot po natin is mawawala. And number 2 is believing that all things work out for the best of those who follow Him. In Romans chapter 8 verse 28, for all things work together for the good of those who love Him and those who are called, sabi, according to His purpose. By believing, manampalataya tayo sa Panginoon. All things will work
Ano yung i-work out ng Panginoon sa atin, yung mga problema natin, yung mga ang dami-dami natin iniisip. Sabi dyan, in all things God works for the good, para sa kabutihan of those who love Him. Kung minamahal natin ang Panginoon, kung sinasabi natin, yes Lord, I love you. Yes Lord, you are my Savior. Yes Lord, susundin ko lahat ang iyong mga bilin, lahat ng mga sinasabi mo sa salita mo, Lord, I'm going to do it. Yan ang sinasabi natin of those who love Him. Ang Panginoong Jesus is going to work out yung mga problema natin, yung mga hinaharap natin mga problema ngayong araw o sa makalawa o kung ilang taon pa yan. God is going to work it out for us because we love Him. Kaya naipapakita natin, paano natin naipapakita na minamahal natin ang Diyos. For example, sa pakikinig ng salita ng Panginoon at sa pagpupuri sa Kanya. Diba? Pag during our praise and worship, pag sinabi ng MC o worship leader na itaas natin ang ating mga kamay para papupurihan natin ang Panginoon. Yan po ang sinasabi nating love. Yung pagmamahal natin ay may action. Hindi lang po dito sa puso, hindi lang po dito sa ating kaisipan, kundi let's do it in action. Kaya kung mahal natin ang Panginoong Hesus, then let us raise our hands, let us listen to His Word, and put His Word into action. Kaya sabi dyan na God is going to work out all things. Itrabaho, hayaan natin ang Panginoon na Siya ang tutulong sa atin, yung mga panalangin natin. For the best of those who love Him. So, yan ang sinasabi natin by believing. Let's have faith in God. And then number 3 is by waiting for the Lord. Isaiah chapter 4 verse 31. Ipanalangin natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng patience na maghintay. Ang dami nating hinihintay. Ano ang hinihintay natin, Lord? Gabayan mo po ako, Lord, yung prayer request ko. Kailan po masusumbatan yung when are you going to answer my prayer, Lord? Gusto ko na itong problemang that I'm facing right now. Tulungan mo po ako. So let us help ourselves to wait on the Lord. Wait upon the Lord. Sabi niya, and those who wait on the Lord will renew their strength. Habang hinihintay natin na ang Panginoon siya ang is going to help us in our problem, the more na nabibigyan tayo ng lakas, mga kapatid. Kaya, balik tayo sa ating verse kanina na sinabi ni David dito na the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Kaya ito ang encouragement natin, mga kapatid, na habang tayo ay nagsisilbi sa Panginoon, ipagpatuloy natin na hayaan natin na ang Panginoon na siyang mag-work out sa ating mga problema habang hinihintay natin yung mga panalangin natin is let us have this strength in the Lord at mawawala po lahat ng mga takot natin kung ipagpatuloy natin yung ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya, God is our light, God is our salvation, and God is our strength. Walang ibang magbibigay sa atin ng ating kalakasan kundi ang Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, I continue to encourage you na kung ganitong ipagpatuloy nating makinig sa salita ng Panginoon kasi yan po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. So God bless you. Salamat po sa pakikinig sa salita ng Panginoon.